Habang mayroong 32 mga proyekto sa infrastruktura na may linya para sa Region 7, ang 10 na ito ay partikular na nakatuon para sa Cebu at Bohol. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang mga 10 proyekto na ito ay itinuturing na mga pagpapaunlad ng pisikal na koneksyon sa rehiyon batay sa Urban Transport Master Plan ng Japan International Cooperation Agency JICA noong 2019. Ang iminungkahing Cebu MRT ay isang underground railway na sumasaklaw sa 67.5 na kilometro mula sa Danau City hanggang sa Carcar City, kasama ang isang 25 kilometro na extension sa lungsod ng Lapu-Lapu. Ang gastos dito ay 199.62 billion pesos. Pupundohan ito sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Ang 28.78 bilyong pesos, Cebu BRT, na pinondohan ng World Bank, ay tumatakbo kasama ang isang 27 kilometro na hiwalay na linya mula sa Barangay Bulacau hanggang Cebu IT Park. Ang Package 1 ay natapos para sa isang test run sa susunod na buwan 13 taon pagkatapos na naaprubahan ito ni NEDA noong 2012. Ang mga operasyon at pagpapanatili nito ay sa kalaunan ay mapundohan sa pamamagitan ng isang Public-Private Partnership o PPP, ngunit makumplito lamang pagkatapos ng 2028. Isa pang tulay ng Cebu-Mactan, upang mapagaan ang trapiko sa Mactan Island, ang 4th Cebu-Mactan Bridge na nagkakahalaga ng 76.41 billion pesos na pinondohan sa pamamagitan ng ODA Japan ay ikokonekta ang isla sa mainland Cebu. Ang 3.34 kilometers na tulay na ito, na may isang 2.17 kilometers na viaduct, kasama ang Mandaue Coastal Road, 5.43 kilometros sa kasalukuyan, naghihintay ang proyekto ng pag-renew ng sertipiko sa pagsunod sa environment. Ang Metro Cebu para sa mabilis na paglaki ng populasyon at mas mabibigat na trapiko sa mga darating na taon, ang 4th Bridge ng Cebu-Mactan ay lumitaw bilang isang mahalagang proyekto sa infrastruktura na naghanda upang mabago ang pagkakakonekta, kadalian ng kasikipan, at humimok ng paglago ng ekonomiya. Ayon sa Department of Public Works and Highways DPWH, Atlas 2023, ang unang dalawang tulay na nagkokonekta sa Lapu-Lapu at Mandaue ang Sergio Osmeña Bridge at ang Marcelo Fernan Bridge ay nasuri na nasa hindi magandang kondisyon. Sa mga natuklasan na ito, ang pagtatayo ng pang-apat na tulay ay itinuturing na mahalaga. Samantala, ngayong August 2025, ang konstruksyon ay isinasagawa para sa bagong proyekto ng New Cebu International Container Port, NCICP, na may mabibigat na makinarya na nasa site na at isang bagong kalsada na naitayo mula noong groundbreaking nito sa February 5, 2025. Ang proyekto, na matatagpuan sa Tayod, ang Konsolasyon, ay magtatampok ng isang 25 ektaryang na-reclaim na isla na may isang 500 meter berth, ang kasikipan sa umiiral na port ng base ng Cebu at nagtatag ng Cebu bilang isang pangunahing logistics hub. Ang NCICP ay naka-schedule para makumplito sa ikalawang quarter ng 2028. Ang proyekto ng NCICP ay nagsasangkot ng pagtatayo ng isang new container port terminal na may pagtaas ng paghawak ng kargamento at mga capacities to handle all foreign containerized cargo. Ang 1,365 meter na pag-akses sa kalsada at isang 300 metro na tulay sa offshore bridge ay makakonekta ang pasilidad sa pangunahing network ng kalsada. Samantala, ang isang complementary na 32.74 bilyong pesos Consolacion Lilo Bypass Road, na pinondohan din ng ODA Korea, ay may ugnay ang bagong port sa Mandaue Coastal Road at Liloan Pier. Samantala, ang 94.07 bilyong pesos Metro Cebu Expressway,
Isang 33 hanggang 58 kilometro 6 na linya ng kalsada mula sa Naga hanggang Cebu City, ay tinanggal mula sa pipeline ng IFT matapos na hinahangad ng pamahalaang panlalawigan na pamahalaan ito. Ang proyekto ay nahaharap sa mga pagkaantala matapos ang isang nasira na landslide na Section 3A sa Naga City. Ang kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, ay ayusin ang nasira na kahabaan, habang ang lalawigan ay humahawak sa natitirang mga segment. Ang huling 3 proyekto sa IFT pipeline ay matatagpuan sa Bohol. Ang una ay ang iminungkahing Panglao-Tagbilaran Bus Rapid Transit (BRT) system, isang 27 kilometro na linya ng high capacity na makakonekta sa Bohol-Panglao International Airport sa kabisera ng Tagbiliran at kalapit na mga lugar. Tinatayang gastos 18.15 billion pesos, ang proyekto ay pupundohan sa pamamagitan ng General Appropriations Act o GAA, at nananatili sa yugto ng pre-preparation. Ang isa pang pangunahing pagsasagawa ay ang Panglao-Tagbilaran City Offshore Bridge Connector, isang 10.78 billion pesos, proyekto na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA mula sa Pransya. Ang ikatlong proyekto ay nagsasangkot ng pag-upgrade, pagpapalawak, at pangmatagalang operasyon ng Bohol-Panglao International Airport, pinahahalagahan sa 4.53 billion pesos. Ang proyekto ay ipinatupad sa pamamagitan ng isang Public-Private Partnership, PPP, at iginawad sa Aboitiz Infra Capital. Kasama sa saklaw ang pagpapalawak ng lugar ng passenger terminal, pagpapalawak ng nauugnay na infrastruktura at mga pasilidad, at pag-upgrade ng mga sistema ng airside upang mapalakas ang kapasidad at kahusayan ng serbisyo.